Mamamatay akong natanaw sa likod ng dilim ang mukhang liwayway. Kung kailangan mo ang pulang pangulay, dugo ko'y gamitin sa kapanahunan. Nang liwanag mo ay lalong kuminak. Minsan daw, may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy. Isnuway niya ang bilin ng kanyang ina. Mabuhay! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Hindi ako traitor! Consumatum est. Fuego! Sa nulimitangi rin nabigo ka, il filibusterismo nabigo ka rin. Sa nulimitangi rin nabigo ka, il filibusterismo nabigo ka rin. Sa nulimitangi rin nabigo ka, il filibusterismo nabigo ka rin. May magagawa ka pa para baguhin ang lahat. Pwede mo pa akong buhayin. Ano ginagawa mo rito? Kailangan pasabugin mo ang lampara. Kailangan magwakas na ang daang-daang taong paghahari at pang-aapi ng pamahalaang Kastila. Hindi ka pwedeng magtagumpay dahil personal na paghihiganti ang pakay mo. Kung gano'n ay, baguhin mo ako. Ipakita mo sa akin ang malagayang bayan. Hindi si Maria Clara. Hindi ang paghihiganti. Huwag mo akong patayin sa lason. Hindi ko gusto ang pagpatay mo sa akin. Pinatay mo ako dahil akala mo wala nang pag-asa pa. Dahil yun din ang nararamdaman mo sa buhay mo. Pero meron pa. May magagawa ka pa. Magsulat ka ulit. Paano kung di na ako makapagsulat? Paano kung wala na akong masabi? Paano kung wala nang natira? Inubos na ng dapitan. Paano kung inubos na ng kulungan? Paano kung kagaya mo'y mapatay din ako? Kung ganun ay tama nga sila. Traidor ka nga. Wala ka nang ibang inisip kundi ang sarili mo. Dapat ka nga mamatay. Buong buhay ko, wala na kayong ibang ginawa. Kundi husgahan ako. Basahin ako. Kinuha niyo ng lahat sa akin. Pero hindi niyo pa rin makita kung sino ako. Marami na akong binigay. Bakit pati ang buhay ko? Patahimikin mo na ako. Gusto ko muna makita ang sarili ko. A, B, C, quiere el defensor más hambre en los ojos de misericordia hacia nosotros. Y después de esto nuestro exilio de los Estados Unidos. El bendito fruto de tu Jesús. El benedito fruto de tu Jesús. Oh clemente amor, oh dulce Virgen María, Dulce Virgen María,
Ore por nosotros, O Saint Mother of God. Ore por nosotros, O Saint Mother of God. Que podemos hacernos dignos de las promesas de Cristo. Very good, Pepe. Este Burgos merece su destino, ese destino de todas las supervidas, que Orestabia ribasa contra la batalla de España, que yo con ello de ellas es posible, para ser escodates, no cosa nada más conocedores de caberanza. Ba't nyo ko papatayin? Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Hindi ako traidor! Maawa kayo sa akin! Hindi ako traidor! Ang hinihingi lamang ni Padre Burgos ay ang pagkapantay-pantay ng mga pari, Pilipino ka man o Kastila. Pasiano, tama na! Simula ngayon, ayoko nang mababanggit ang pangalang yan sa bahay na ito! Ngunit tatang, hindi makatarungan ang ginawa nila. Nanang, ano po yung hindi makatarungan? Pepe, usapang matatanda ito. Sige na, kumain ka na. Sa pang matanda, wala pa namang uban si Kuya Pasiano ah. Pepe, huwag ka masyadong pilosopo. Sige na, kumain ka na. Nanang, may naisip lang ako. Bakit hindi kami pwedeng sumali sa usapang matanda? Bakit kami mga bata pag nag-uusap ay maaari kayo sumali? Hindi ata makatarungan yun. Ano ba naiintindihan mo sa salitang makatarungan? O sige, kumain ka na dyan at bakit katarungan ng tsinelas ko ang matikman mo. Akala ko ba gusto mo mag-aral? Opo, tatang. Pero bakit kailangan pa mag-aral? Pwede naman ako turuan ni Nanang dito sa bahay. Marami na nga ako natutunan eh. Hindi lahat ng bagay ay pwede mong matutunan sa loob ng bahay. Hayaan mo, bibisitahin naman kita palagi dun eh. At dapat mo ring matutunang mamuhay ng hindi lagi nakasunod sa pamilya mo. Di ba, Pasiano? Tama si tatang. Right! Sige na. Bilisan na at para makatid mo ng kapatid mo, Pasiano. Nanang! Mag-ingat ka dun, Pepe. Nanang! Tara na. Si un niño es bueno y obediente. Será amado y acariciado. Pepe, may alam ka ba sa salitang Kastila? Un poco, senyor. Eso witang Latin. Un poco, senyor. Tonto! Ikaw, Monpoco, dahil sa napakalit mo. Kaya siguro walang laman yung utak mo, kundi un poco. Akin na yung kanang kamay mo Bakit po? para bumaon sa utak mo ang matagal mo nang dapat alam. Aray! Ngayon, makakalimutan mo ang un poco. Aray! Pepe, masakit ba ang palo ng papa? Mag-aaral pa ako. Mag-aaral daw, kahit anong aral gawin mo, unpoko ka pa rin. Unpoko! Unpoko! Aba, matapang ka ha. Kaya mo na ba ako yung liit-liit mo? Siguro, di ka pinapakain ng nanay mo. Siguro, tatay mo unano. Matalino ang nanay ko at lalong di unano ang tatay ko! Que a Dios, amado, titimo, que... Basahin mo na may damdamin. Ano't hindi mo ito makuha, Pepe? Nanang, hindi ko maintindihan ang wikang Kastila. Kung gayon ay hindi ko rin itong mabasa ng gusto. O siya, makinig ka na lamang ng mabuti sa akin sapagkat ako na lamang ang magtutuloy nito.
Babasahan kita ng napakagandang kwento, kaya't makinig ka. Minsan daw, may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang bilin ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad palibot sa apoy. Palapit ng palapit sa apoy hanggang sa maglitab ang pakpak niya. At tuluyan siyang namatay. Pepe, naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng kwento ng gamo-gamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy na hindi mabuwis ang buhay niya. Kaya ikaw, Pepe, makinig ka sa amin ng tatang mo. Huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo kung ayaw mong masunod din. Husay na guro ang iyong ina. Dapat ay makinig din sa kanya. Ano po? Huwag po kayo pumasok, sandali lang po. Dahan-dahan lang po! Ang nanang! Ang nanang! Sinanang na nila sa niya. Pero walang katotohanan. Gusto lang niya tumulong pero siya pang lumabas na masama. Gaano siya katagal sa kulungan? 2 taon. Yun lang? Nakulong siya ng 2 taon? Hindi yun lang. Matagal nang may galit sa amin ng mga praile at ang mga anteres. Gumaganti sila. Pinipilit nilang sabihin na wala kaming lugar dito sa aming bayan. Aminin ba namang silang mga Kastila ang walang lugar sa ating bayan? El entero de César. El entero de César. Continúa. No solo para elogiarlo el mal que hace el pobre cuando sigue vivo después de él. El esqueleto actúa como un accesorio para los músculos. También protege órganos vitales como cualquier inglés puede responder la pregunta. El cerebro, el corazón, los pulmones. Bien. Fernando, por favor, párate afuera. Tú, por afuera. Ahora bien, ¿qué puedes decir sobre la disparidad en sus autos estando diente menos juez que Fernando? Lo que significa que somos superiores a los Filipinos. Bueno, aparte de eso, ¿qué otra cosa? Profesor, si la altura fuera la única razón por la que los españoles son superiores, porque España ha perdido algunos de sus colonias a los nativos que son más bajos. ¡Impertinente! ¡Sal de la clase! Kumpanyalismo, pagkakapatiran. Ito ang prinsipyong mag-uugnay sa ating lahat. Hindi kaya magiging isang malaking gulo ang ginagawa natin? Bakit? Iisipin ng mga estudyanteng Kastila na kinakalaban natin sila. Oo nga. Sandali. Tahimik ang ating pamamaraan. Oo nga, tama si Rizal. Magsisimula tayo sa loob ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdadamayan. Chungo!
Pabayaan nyo sila. Stupido! Para! Dintay na ho ang oras! Tama na! Tama na! Tama na! Hay naku, Pepe. Matagal lang may dinadamdam sa mga mata ang nanay. Pero ayaw daw nang magpa-opera kung di rin lang ikaw. Sabi ko na nga ba, sa kabila ng iyong pagtutol nanang, ay nais rin ako makapagtapos. Hayaan niyo, kagaya ng ipinangako ko, babalik ko ang iyong paningin. Kung panay kasamaan lang at kalungkutan na nakikita ko, di bali na ang tuluyan akong magulang. Unang-una niyo ako makikita. Ayaw niyo nun? Malinaw niyo makikita ang aking kapisigan. Aba, kung hindi niyo na itatanong, pinagkakaguluhan ng maraming babae ang iyong anak sa iba't ibang bansa. Siguro ikaw, sa bawat bansang binisita mo, marami ka na sigurong babaeng pinaiyak mo. Maria, hindi pinaiyak, hindi pinaligaya. Sana'y nakita niyo ang aking nakita. Marami na akong nailakbay. Napakabata mo pa, Pepe. Bakit kailangan mo makita ang lahat? Nanang, wag na po kayong gagalaw. Tumingin lang po kayo sa itaas. Dispensa po, senyor. Pero sa palagay ko, tama ang nanay mo. Tio Antonio. Jose, kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti naman. Magpahinga ka muna at kukuha muna ako ng gamot. Sayang pre, di mo nakita kung paano namin pilbos ang mga labanos na iyon. Ayo, pabayaan niyo muna yan. Bukas na kayo bumalik. Sige na. Inumin mo muna to. Salamat po. Salamat po. Sige. Leonor, anak, ikaw na muna ang bahala sa pinsan mo. Sige po, tatay. Sige. Gusto nang iyong pakiramdam. Eto, habang lumalapit kay umubuti ang aking pakiramdam. Mari bang lumapit ka pa? Ilang linggo pa lamang nakalipas, pakiramdam ko'y parang taon na. Ilang linggo pa lamang nakakadaan ay nagkaroon ka na ng bulaklak sa dila. Baka naman kung sino-sinong babae ang piniringgan mo habang wala ako. Ikaw lamang, wala nang iba. Baka naman, ikaw ang may maraming nakikilala. Parang akong preso sa dormitoryo. Sino namang makikilala ko doon? Pinsan, palit nga. Sige na, Baka makita tayo ang tatay. sige na, isa lang. Ano namang makikita nila? Magpinsan na nagmamahalan? Wala namang masama doon. Sige ka. Pag di mo ako pinahalik, baka tuluyan akong di gumaling. May naisulat ka na bang bagong tula? May ilan? Tulaan mo naman ako. Ikaw ang liwanag at apoy, ang aking tubig at pagdaloy.
Ngiti mo'y kislap ng bituin. Titig mo'y gabing maningning. Mga gahamang praile, mga sakim na opisyales, sila ang naghahari sa ating bayan. Paano? Bulag bingay ng mga Espanya. Hindi nila naririnig ang ating mga daig. Hindi nila nakikita ang ating pagdurusa. Sa halip, ginagawa tayo ng lahi ng mga inutil at kriminal. Siya ang naghahari sa atin. Tinatrato tayong para pinakamababang hayop. Alam ko marami sa inyo ang natatakot. Ngunit, matakot din kayo para sa inyong mga pamilya. Huwag na nating hintayin para patayin nila ang ating mga anak. Inabuso ng ating mga babae. Ginamgaman ng ating mga bukid at tinanggalan ng ating pagkatao at didigad bago tayo kumilos. Tatahimik lang ba tayo? Hindi! Handa na ba kayong lumaban? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! 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 Mga kapatid, naririto na ang himagsikan. Ano ang sigaw ng mga naapi? Mabuhay ang mayaman! Ngayon ay pinuputol natin ang ugnayan sa mga Kastila. Itaas ninyo ang inyong mga sedula. Ngayon, ang papel na simbolo ng pagsasakop ng mga Kastila sa ating bayan. Punitin ninyo ang mga sedula. At magkaisa tayo sa himagsikan. Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! 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 ¿Cuál es el papel de tu hermano Rizal? ¿Es esta rebelión? Rizal, ¿es tu hermano correcto? ¡Hablar, hijo de puta! Cargo de Bastiano. No se preocupe. Bastiano, puedes irme. Olvida a tu hermano y salvate a ti mismo. Cuéntenos sobre sus actividades criminales y le garantizaré sus libertad. Mga hayop! Mamatay kayong lahat! ¡Calyates, imbécil! ¡Eso es suficiente! Pero coronel, todavía no ha dicho nada. No te preocupes, es un inútil. Rizal ha sido arrestado. Esto le enseñará a familia a cooperar con nosotros la próxima vez. Sisa, dapat hindi. Ito, isama niyo to. Dali, hindi ko pa kayo tapos dyan. Antonio, silungan mo mga ato mo. Ito pa ang mga importanteng papeles. Ingatan po ninyo yan. Ayaw ko kayong iwan. Tata, pinag-iinitan ng mga lalaki sa pamilya natin. Papatayin kayo kung hindi kayo aalis. Baka matagal pa kayong hindi magkita. Mag-ingat kayo dito. Sige na, umalis na kayo. Yang! Marshalo, sigurado ka bang palang mo daw? Si Tatang, alagaan mo si Tatang. Mag-iingat ka. Si Tatang, alagaan mo si Tatang.
Dapat tayo maging matapang para kay Pepe. Verteidigung, aber jetzt die erste Roman. Nein. Das ist Cummins Wetter. Warum? Nun, hinten ist Spanisch, aber die Enkel wissen ja. Das ist der erste. Den Wisser, dass er in der Welt mit Hago. Vielleicht in Halle mit Hanguron. Ist das ein Kompliment? Oder soll das in Warnung sein? Señor Rizal! Gracias. Pepe, naway makatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sulatin. Humahanga ako sa katapangan mo, ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita kong magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Pinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles. Bagamat hindi ko siya gusto ay nagsumamo ang nanang natanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan, kagaya na matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam. Pepe, magpapakasal ako, pero mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Leonor! Nagbalik ako sa Pilipinas, mga kasama. Dahil naririto ang larangan mula sa ibang bansa. Nilalapit ko sa inyo ngayon ang pagbubuo ng La Liga Filipina. Ito ay isang samahang sa palagay ko'y pinakamabisang paraan para tayo tuluyang lumaya. Sa samahang ito, tayo hindi lamang mga kasapi, kundi mga kapatid na nagdadamayan sa anumang hilahil, karahasan, at kawalan ng katarungan. At higit sa lahat, layunin nating pasiglahin ang edukasyon, agrikultura, at komersyo. Kailangan yan! Ito ang una at pinakamainam na hakbang sa paglaya. Tama! Dr. Rizal, Andres Bonifacio po, ang iyong lingkod at tagahanga. Akin ang karangalan. Ang kasamahan ko po. Gusto makaray po. Olino Santos po, kamusta po kayo? Narangal ko kayong makilala. Nosotros tenemos una orden de registro. Señora. Teniente, buenas noches. Napasyal po kayo. Nosotros tenemos una orden de registro. Ba't hindi mo na kayo magsalabat? Miding, maglabas ka ng salabat, narito sila Teniente. Nosotros no tenemos tiempo. Buscad en su casa. Sandali! Anong ibig sabihin ng mga ito? Teniente, ano ba to? Dentro de los estantes. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Teniente? Teniente, Aristarte! Aristarlos y todos!
Anong kasalanan namin? Por reunión illegal y por posesión de este libro. Kailan naging iligal ang pag-uusap ng tatlong magkakaibigan? At anong masama sa librong yan? Gusto mong basahin mo nang makita mo ang sarili mo sa librong yan? At pagkatapos mong basahin, ipahiram mo sa mga kagaya mo. Subalit ang katotohanan sinasabi ng aklat na yan nagpamula sa puso at isip ng mga tao na nakabasa niyan at hindi nyo mananakaw kahit kailan. ¡Llevarlos! En ello en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro, de extra del cielo, santificado si tu nombre de natia terreno, hágase tu voluntad en la tierra, como en cielo de su de hell de ependeda, este día de penitencia, no yacedas de Pokémon, con los tracios pedazos no rosario. Mientras Rizal se gabebo, por favor, Javier, pasas estas diestas. Rizal exiliado en Dapitan. Está de misterio, lujos para que estás algún daño el estilo estas revolución. Está de verde el madre. Está demasiado lujos para pisar algún daño el estilo esta revolución. Está de ver elementario. No me digas cómo hacer mi trabajo. Porque ellos serán de lado disquero, hayas turbado, no oyes las diosas de cuare. Dr. Rizal, disculpe mi visita repentina. No entiendo. El gobernador general español me informó. Pero puedo curarme. Es cierto, no temes a nadie. Por tanto, temes muchos enemigos. Isa akong ophthalmologo. Ang nais ko lamang ay makita ng malinaw ang aking mga kababayan. Kailangan mo bang isulat ang lahat ng iyong nakikita? Kung hindi general, anong pagkakaiba natin sa mga hayop? Ganyan ba katalas ang dila ng iyong mga nobela? Nabasa niyo na ba ang aking mga nobela? Hindi pa. Ang sabi niya ay, baka hindi na ako makatulog. Kumusta aquí? May pinagkaiba ba ito sa dapitan ni General Blanco? Mas masikip nga lamang rito. Nawala ang karagatan, ang magagandang tanawin, at lalo na ang kabundukan. Luciente. Inaniwala niyo kung pinayagan niyo akong pumunta sa ibang lugar upang maging doktoron. Yun pala'y ipapahuli niyo ko at ikukulong muli. Isa kayong hipokrito. Naipit ako sa bilis ng mga pangyayari. Biglan lang, sumabog ang lahat. Rizal, magkita-kita taugma. Oo, amping ka mo. Opo! Hindi naman, kapit-kapit, ito na sa balay. Opo! Nombre kompleto? Jose Rizal Mercado E. Alonso.
Edad, 317. edad, 35. Pero lagento diskimo mas joven. profesyon, Medico. Conoces Bonifacio, fundador de Katipunan. No sé si Luhago, Cornel. ¿No lo conociste en una asamblea secreta en a la casa de Doroteo? ¿Doroteo Onjunko? No fui una reunión secreta, Coronel. Di lor la kontrasyon, pues ko la sabes sobre eso. Nadie puede guardar secretos de España. Queros que te diga. Si encuentra, Señor, deja a mi familia en paz. No sabernos nada sobre esto. Si no conoces Bonifacio, entonces porque él, Katipunan, usó nombre y fotografía. No sé, mi madre piensa que mi nombre se está utilizando para solicitar donaciones, coronel. Te aseguro con senda de esto. Eres un traidor, doctor Rizal. Colonel, Pregunto si eres un traidor como el P. Burgos. Recuerda que dedicó su última novela a él. Mahusay daw kayong manunulat. sana, Yun ang sabi nila. Pero ako, hindi ako marunong bumasa. Hindi ba't lagi daw kayong pinapahamak ng mga isinusulat niyo? dahil sa mga praile, oo. Yun naman pala eh. Bakit hindi kayo tumigil? Gusto niyo bang ganito? Parating nakakulong? Edukado pa naman kayong tao. Ang taas-taas ng inyong pinag-aralan. Ang dami-dami niyong nalalaman. Pero asan kayo? Tignan niyo ako. Walang alam kaya walang kalaban. May pagtatapat ako sa iyo, kaibigan. Noon, ang akala ko ang tanging mahalaga lang sa buhay ay edukasyon. Pero na-discover ko, depende pala yun sa pinag-aaralan. Meron palang pinag-aaralan na nakakabulag. Kaya ngayon, alam ko na. Hindi sapat ang edukasyon lamang para makita ang mga rosas. Luis Tabias de Andrade. Consejero de Defensa. Mi placer, Sir Rizal. Por favor. Muchas gracias. Entonces mi vida está en tus manos. Uunahan na kita. Kakaunti lamang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Dahil kakaunti na lang natitirang pagtitiwala ko sa batas. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan. Pangalan mo ang napili ko. Bakit? Pamilyar. Kapatid ko si Tabio. Si Tokayo. Ang aking dating gwardiya. Kung gayon, nasa mabuti akong kamay. Kamusta na siya? Marami siyang naikwento tungkol sa iyo. Sana'y puro magaganda lahat. Marami akong hindi pinaniniwalaan. Gaya ng Hindi mahalaga ang opinion ko sa inyo. Ang isipin nyo, ang opinion ng ibang tao. na ano? Na kayo ay isang erehit, filibustero, subresibo at walang utang na loob. Walang utang na loob? Kanino? Sa Espanya, na pinagkakautangan mo ng lahat, maging sa inyong edukasyon. Sa kanya mo rin ba natutunan ang iyong edukasyon? Kaso mo ang pinag-uusapan natin dito. Kung sa bagay, tama ka. Totoo. Laro na dito sa Universidad ng Pilipinas na pinapatakbo ng mga praile. Tutunan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Noon pa man ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Pinalaban mo ang iglesia, ang mga praile,
Sila ang nagturo sa iyo ng mga batas dito sa Pilipinas. Nahamon ko ang lahat. Maging ang aking sarili. Pero sa pagsusulat mo ay pinapakita mo lang ang panig ng mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga Prilo? Ng aming mga Kastila? Eh di, magsulat rin sila. Kung nais silang marinig ang panig nila. Hindi ba trabaho mo bilang isang manunulat ang sabihin ang katotohanan kanino man ito panig? Ngunit ang ginawa mo ay hindi sining, kundi isang propaganda. Ayon sa Komisyon de Censura, pinalaban ng iyong nobela ay ang gobyerno, ang relihiyon, at ang mga Kastilang kawali ng katarungan at ang kakangalan ng Espanya. Napakarami ko namang kinalaban ang taking ginawa ko lamang ay magsulat ng nobelang naaayon sa aking damdamin. Kaya minabuti niyang ipagbawal ang pag-imprenta at pagbenta ng mga nobela mo sa buong Pilipinas. Lahat ng mga bagay na isinulat ko ay ugat ng katotohanan. Sa mga isinulat ko, makikita ng aking mga kapwa Pilipino ang kanilang mga sarili at ang kanilang kasaysayan. Sa loob ng 10 taon, ikinulong nila, pinatay nila, hinukay sa libingan at tinapon nila. Ganyan ang ginawa ng mga kasamahan mo sa kapwa ko Pilipino. Hindi naman siguro ganoon kasama ang lahat sa kanila, Senyor Rizal. Ilang taon ka na ba rito sa Pilipinas, Tabiel? Bakit? Pareho ba tayo nang nakikita o meron kang ayaw makita? Anong nagbigay sa iyo ng karapatang isulat ang sinusulat mo? Sa pakiramdam mo, superior ka dahil nagdaan ka lamang sa hirap. Nais lamang namin yung pagkapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at ng gawaing sibiko. Makilala ang Pilipino bilang kapantay ng mga Kastila. Senyor Rizal! Gracias. Mahal kong kapatid, kamusta ka na ba at ang mga sinusulat mong mga nobela? Huwag mo sanang pabayaan ang iyong kalusugan sapagkat bukod sa lupa, ang iyong kalusugan ang makahigit at tanging sandata laban sa iyong mga kaaway. Ako ay iyong patawarin at ngayon lamang ako ang nakasulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Calamba. Noong ika-6 ng Setyembre ay dumating rito ang pulutong ng mga Guard Civil. Matagal na ang mga bulong-bulungan ang kanilang pagsugod lalo na noong tayo ay kinasuhan dahil sa maling pamamalakad ng mga praile sa ating lupa. Ngunit walang sino man ang nag-aakalang mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Ang bawat pamilya rito ay binigyan lamang ng 24 oras upang mag-impake at sanin ang tahanan. Ngunit nang hindi sumunod si nanang at tatang ay perasahan silang pinalaya sa putik ng sumusob ang nanang sa putikan. Amang walang iyang praile. Kasalanan ba ng magsasaka ng kaisa at kalabanin sila? Hindi na nga sila ang tunay na may-ari ng lupa. Sila pa itong may gana maging magsik. Buti sana kung napupunta ang mga pera sa mabubuting kamay sa gobyerno at hindi sa mga korap nilang simbahan. Buenas tardes, señor Sir. Buenas tardes, Senyor Tabiel. Kapriveno, Bunarudin. Pero no bebo. Para lang itong labanog na paborito ko. Kaya lamang wala akong makita. Feliz Navidad, señor Sir. Mayor Manuel, Iprolet, Buenatin, Buenatan. Merry Christmas, Senyor Tabiel. Merry Christmas, señorita.
Senyor Rizal! Anong momento? Ito po, 2 hamon para lang po sa inyo. Kinuha ko po yan sa mga gwardiya. Salamat. Hindi ka ba uuwi sa pamilya mo? Wala na po akong pamilya. Kung gano'n, saluhan mo na lang kami rito. Hindi po pwede, may gagawin pa po ako eh. Sige po, maligayang Pasko po uli. Maligayang Pasko rin. Tatabi, nasaan ang pamilya mo? Nasa Espanya na sila lahat. Kabilang ang kapatid kong si Jose. Ako na lang tumatagal sa mainit na lugar na ito. Bakit? Anong nakita mo sa aming mga Indio? Hindi ko rin alam. Hindi ako sigurado. Siguro sa labanog, narito ko lang. Ang malayo sa iyong pamilya ay parang sistensyang walang depensa. Kapag ganitong Pasko, nagdasalo kaming lahat. Sa inihandang lechon ni Tatang. Sabay-sabay naming binubuksan ang mga regalong nasa ilalim ng Abibol Blavigan. Nagkakantahan sa mga bahay-bahay ang mga bata at ang mga pastora sa Belen. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Cántame, mi amigo. Non, no canto bien. Walang makakarinig. Tayo lamang narito. Pero no son tan bonitas como los canto yo el terreno de la esquina me será de favor de apagar su irrita por donde pasa mi amor. Desperta, mi bien, desperta, mira que amaneció. Ya los pajares los cantan, la luna ya se metió. Tama ka nga, Senyor Rizal. Pwede mo kausimulan ang revolusyon ng boses niya. Mabuhay ang Espanya! Pilipinas. Que bonitas mañanitas, como se ven llover. Así estaba la mañana, que en tu vejem quería querer. Ang Epilibusterismo, nabasa ko na rin. Napakadilim na nobela. Kasing ka na, Gabriel. Umabot ng alak hanggang sa kaluluwa mo. Nalasing ako ng mga nobela mo. Wala akong makitang liwanag sa mundo. Nung si Ibarra pa lang siya, oo. Pero nung naging simon na siya, umitim na ang kaluluhan niya. Ikaw, Senyor Rizal, nagbago na rin ba ang pananaw mo tulad ni Ibarra? Gagamit ka na rin ba ng dahas na mag-uudyok sa revolusyon? Ikaw na ba si Simon? Naniniwala ka na rin ba sa pagdanak ng dugo? Hindi kaya ginamit mo lang ang iyong mga nobela para makapaghiganti dahil nawalan ka ng kasintahan, ng pamilya, ng propesyon. Hindi kaya pinagtataksilan mo na ang iyong sariling sining? Nabigo si Simon, nabigo ka rin. Sa bagay, saan ka ba nagtagumpay sa Europa noon? Sa nobela mo ngayon? Hindi lahat ng nobela ko ay nabigo. Noon yun nung bata ka pa. Kahit anong gawin mong ekselente, pero iba na ngayon.
Sa no limitangi rin nabigo ka. Sa il filibusterismo nabigo ka rin. At tulad ng mga tauhan mong si Ibarra at Simon, hindi mo na nakikita ang katotohanan. Ang nakikita mo lamang ay iyong ambisyon, ang iyong amor propyo. Ano ang gagawin mo nang malaman mo na maski na ang mga nasulat mo kapag ikay namatay na ay walang ni isang makakaalala. Parang na rin akong sinintensyahan ng kamatayan. Gabi na. Pupunta pa ako sa Malacanang. Magkita na lang tayo sa korte. Guardia! Esa es Josephine Bracken, la señora de Rizal. ¿Y otro? No sé. Este caso judicial es de suma importancia. Mostrará el origen de la rebelión que empapa de sangre el alma de Filipinas, originarios de este país, a quien España ha dado su cultura y civilización transformadoras en una próspera nación de Oriente, han olvidado sus obligaciones como súbditos españoles al espíritu. El doctor José Rizal Mercado, que debe todo lo que es España, ya que estudia medicina en sus universidades, es una de las figuras principales, sino la principal del levantamiento. El doctor Rizal, a través de la publicación de sus obras No Limitangere, anotaciones a la historia de Filipinas por Morga y el filibusterismo, y a través de una serie interminable de plagios, manifiestos de todo tipo atacando religión. Los frailes y el gobierno español inculca al pueblo de Filipinas la idea de expulsar las órdenes religiosas para asegurar la independencia de esta colonia. ¡Abajo la revolución! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Esta oficina no debería dudar en calificar a Rizal como el alma de la rebelión. Pretende ser el salvador de los filipinos. Se le considera un ser sobrehumano exento de cualquier restricción que pueda obstaculizar su misión providencial. Don José Rizal es el principal impulsor de esta rebelión y debe sufrir la pena que le impone el Código Penal. Desde hace muchos años, el nombre Rizal tiene dientes y gritos rebeldes. Se le considera el símbolo de crecimiento revolucionario. ¿Por qué motivos? Se ha hecho público algún resultado en liberación de separatismo. ¿Has que alguna vez proclamó ante España nuestra patria que Ambrosio sobre sus territorios y que pretende hacer la guerra en Israel? No. Aunque Rizal ha escrito dos novelas, No Limitangere y El filibusterismo, donde no se respeta España las órdenes religiosas que consideran el vínculo indestructible de unión entre Madrid, España y el archipiélago filipino. Y este libro, junto con otros escritos y critican el régimen colonial y con su campaña para jugar para su país sus derechos, que sirven como perdonos hacia la autonomía y eventualmente hacia la independencia, y con su accidente sobre sus compatriotas, un accidente debido
a sus audaces y audaces ideas, y también a su excepcional superioridad intelectual. Todo este cinto impregna y todos los buenos españoles, a los que conocen personalmente estas obras y a los que solo las conocen de oídas, de un sentimiento de resentimiento hacia Rizal de atención cerca de una conspiración contra España, que son peligrosos que hacen imposible cualquier justo y objetivo. Sobre Rizal, ahora bien, la fiscala ha establecido la culpabilidad. No. Las ideas y teorías de Rizal sobre este régimen, sobre cómo deben gobernar Filipinas, y los derechos y libertades que a su uso se les deben considerar pueden ser posiblemente oportunas y supermelas es una buena política. Pero de esto sucede que estas teorías en el usted literalmente vi la vehemente. Esto por muchas razones afirma Rizal. Y no hay pruebas y lo contrario. Que desde 1892, aunque estuvo exiliado en el Dapitan durante 4 años, hacía absentimiento de escribir y escribir. Tema relacionado con la política. Durante su encuentro con Don Pío Valenzuela, en junio de este año, mientras estuvo en el exilio, no se le puede formular cargo alguno. Más bien, este accidente deberá ser totalmente irreversible. Hindi medikal na tulong ang kailangan ko, Dr. Rizal. Ang totoo ay, ipinadala ako rito ng Supremo. Supremo? Si kasamang Andres Bonifacio. Gusto niyang sumama kayo sa isang malakihang pag-aalsa na magaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Kayo at ang iyong mga isinulat ang nagbigay ng lakas sa himagsikan. Kayo ang nagsilbing panggatong sa namatay na sanang apoy ng mga... Hindi pa tayo handa. Anong magagawa ng mga gulok sa mga baril at kanyo ng mga Kastila? Kung dadanak nilang namang ang dugo, siguraduhin natin na may laban tayo. Kailan pa tayo magiging handa? Kung patay na tayo, ipagpaumanhin mo, Dr. Rizal. Pero kailangan namin kayo. Sumama na kayo sa amin. Maaari namin kayo itakas rito. Magbitiw na ako ng salita na hindi ako tatakas. Dr. Rizal. Dr. Valenzuela, wala na akong balak sumali sa revolusyon. En rigor, Rizal no es culpable, porque nunca dio su consentimiento. Y los rebeldes no lo necesitaron. Por lo tanto, no se puede imponer la asistencia y inasibilidad por la fiscala. Nuncio, posible verdict que, digamos, en estricta medida de la justicia. El no, por favor. Estiré de vuestras mentes la imagen de amados compañeros asesinados o mutilados por miserables traidores, de nobles matronas y doncellas, inocente, brutalmente violadas de madres, esposas, tías y hermanos que mueren valientemente para mantener la gloria y el honor de España
Rizal el Dios de Misericordia, para que los salve de la gloria y los revela a la seguridad de su aplauso. Estas imaginas el calor de momento. Sol despertarian sentimiento de venganza. Hizo dihalo y los que marchan illa batalla. Por tanto, Diego, señor tribunal, juzgamos el doctor Ceresal, Mercado y Alonso, no por venganza, sino únicamente por justicia. La defensa descansa. Cover that! Josephine, cover that! It will get dirty. Huwag na po kayong magduda sa pagkatao ni Josephine. Una siyang naparito nang samahan niya ang kanyang amang bulag. Ngayon po ay malaking tulong siya sa klinika. Alam naman ninyo kung gaano karami ang nagpapatingin sa akin. Mabait siya at higit na pinag-aaralan ng lahat mula sa pagsasalita ng Tagalog hanggang sa pagsusulsi. Sana'y tanggapin niyo po siya. Kayo na rin po ang nagsabi na ng higit sa kasal. Ang mahalaga ay magsama ang dalawang tao, grasya ng may kapal. El acusador, ¿puede agregar algo en su defensa? Respecto a la rebelión, desde el 6 de julio de 1922, la hecha política hasta el 1 de junio de este año, cuando vino el doctor Valenzuela a precisarme de un levantamiento, demostrando así que no había tenido intento previo con ellos, porque esta vería en contagio. Y habrá sabido de un asunto tan importante como un levantamiento. Otra prueba negativa es que no guardan ni uno sulla cartemia. Y son explotado mi nombre de la forma más cruel. Y último, tenía tomarme por sorpresa porque no me contactaron antes. Posiblemente porque sabían que yo, aunque no estaba contento, estaba resignado a mi exilio y me niego a considerar muchos planes diferentes para escapar y dapitan. Y remete a ser asiliado no por las razones indicadas, y son falsas, no porque
Tobe la oportunidades de ver. Respecto a mi conducta, durante esos 4 años, puedas verificar con los gobernadores militares del distrito, la gente del pueblo y los padres misioneros. Incluso uno pintabe diferencias personales. Quien vino verme dapitan, persona totalmente desconocida para mí. ¿Por qué no enviar a alguien ko conozco? Ni tengo confianza. Porque mis amigos saben que abundano la política. Son conscientes de mis opiniones sobre la rebelión. Descartaría esta misión inútil y despreciable. Todo lo que deseo para mi paz es libertad. Pero la única manera de lograrlo no es a través de una regulación, pero a través de la educación. Pepe! Bilis, may nangyari! Open, please. Open. Josephine, relax. Okay. It's a boy. Alam, anak. Hanggang sa muling pagkikita. Este tribunal condena a don José Rizal Mercado y Alonso a pena de muerte. Así lo decretó y ordenó el Consejo de Guerra Ordinario del cargo, en presencia del testigo del presidente y de los miembros del tribunal. Punyeta! Ngayon lamang kita narinig pagmura. Napakagaling mo pala. Hindi makatarungan ang nangyari. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon na makapang-usig. Pinadali nila ang paglilitis. Loko nila tayo. Dinamit lamang nila tayo. Bakit ba ikaw itong galit na galit? Eh ako ang mamamatay. Buti naman ay nakapagpapatawa ka pa. Javier! Ayoko na! Magbibitiw ako sa lahat ng tungkulin ko sa gobyerno. Uuwi na ako sa Espanya! Yan ako sa inyo. Bakit? Kahit sa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Javier. Pareho lang tayo. Pwede ko po ba makausap si Gobernador Pola Vieja? Hingi lamang ako ng tulong tungkol sa anak kong si Rizal. Walang panahon ang gobernador. Maawa na ho kayo. Nasa kamay niya ang buhay ng anak ko. Senyora, por favor. Gobernador! 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 No tengo tiempo. Gobernador, parang awa niyo na po. Para sa anak ko. Lo siento. Sasalakay tayo sa lalong madaling panahon. Ililigtas natin si Dr. Jose Rizal.
Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! 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 Masitahimik kayo. Mabuhay! Magulos dili kayo. Mabuhay! Huminahon kayo. Mahigpit ang pagbabantay nila kay Pepe. Handa sila sa anumang balak sa pagligtas sa aking kapatid. Handa rin kami! Hindi kami natatakot sa kanila! Mga kasama! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Tahimik kayo. Huminahon kayo. Ako man ay gusto kong makaligtas ang aking kapatid sa kamatayan. Ngunit ako'y natitiyak na hindi papayag si Pepe na dumanak ang dugo ng dahil lamang sa kanya. Nasa kamay na ng Diyos ang kanyang kapalaran. Wala na tayong magagawa. Nanang. Pepe. Nanang, ano po? Bawal! Pagkamatay ko po ay hilingin niyo kaagad ang aking bangkay, Nanang. Dahil baka itapon na lamang nila ako sa kung saan. Ibaon niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo ng isang bato at isang krus. Ilagay niyo ang pangalan, ang aking araw ng kapanganakan at kamatayan. Yan lang po, Nanang. Wala na pong iba. Kung nanaisin niyo pong lagyan ng bakod, ang paligid ng aking puntod ay maaari niyo pong gawin. Wala lamang pong anibersaryo. Nanang! Pepe! Nanang! Pepe! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Marcha! Ateneo, kung saan nagsimula ang maliligayang araw ko. El último pavor. Quiero enfrentarme del pelotón de fusilamiento. Imposible! Entonces, hermanos, perdóname la cabeza. Preparado para! Carga! Apuntar! Consumatum est. Fuego! Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa, isang diwa, ang minimiti ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa, ako'y Pilipino, Pilipinong totoo.
Balang araw, ang mga tao ay magtatayo ng maraming monumento para sa akin. Uy, ko na banog. Usa na! Banog. Sige na. Video ni Tige, panatay ko ang pakita sa GC. Saan na siya si Batawan? Wala lang. Hoy, ang sinom eh. Quiet naman na. Saan na? Chill ako. Ulitin ang zero. Ulitin! Wala, pakunik ako. Ako, bakit ikaw? Magiging mo lang lagi. Ana lang man, ana lang. Okay lang slow. Pasensya, ay ano ka din dito. Ay, magbihok. Ay, ka-injection na. Wala naman sa baak sa akin. Ayat ha? Halalalala, dancer si ate, oh. Action! Por reunión ilegal el por posesión de este libro. Camera, action! Nanang. Nanang. Si panghayo ga. Camera, action! Hablar, iho di puta! Wala sa dagsina dalag basura. Ha? Buang. Nauna pa ano? Doktor si Rizal. Nakakarbal. Nako siya dito. No, nauna pa.
Amanda, mo natapunan. Ito ang saklatan naman. Take 106. Lights. Lights. Camera, action! Stupido! Pag-isip naman mo! Feeling, hi, sa'yo pangalan? Si Angelo. Nakoy asay mo ba? Ang sa'yo feeling gipatay? Kanang lami nga sakit. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Kailan na po yung sakyanan? Hi, ma'am. Psst, hi, ma'am. Pang video, paano yun? Laluya na niya, oy. Lolo, nagbe time. Ayan sila pila. Hi, ma'am. Pagay daw mo. Ano mo, sige. Ayaw, sige. Suyo pa daw tanan asusam. Hindi ko yun. Ito ko adit. O saman, oh. Nakagabuto yan na. Oh, saman. Sige na. Ay, dagan-dagan dito. Tala, sige. Tok daw, ma'am. Ayun, ma'am. Go, go. Ako ganina, ma'am. Tama. Sige, dagan. Sige, go. Dagan. Go. Siyaw ka rin yun. Pinsan. Tapos. Action! Ano po? Huwag po kayo. Dapat lagi. Action! Uy, asa ko? Dai, singgit, Dai. Overnight mo, direct? Mag-shoot mo. Kaya mga nyo overnight. Kaya.